Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid, mga taga-subaybay. Gaya po ng aming ipinangako sa inyo ay mag-uusap tayo tungkol sa relihiyon kapag weekends. Tama na muna yung balita sa episode na ito, ano po? Kasi dapat meron din tayong panahon para sa mga bagay na espiritual. Yung mapapakinabangan hindi lang ng utak, kundi ng ating puso at kaluluwa. Kaya sa araw na ito, bibigyang daan natin ang isang tanong na ipinasa po sa akin ng ating mga researchers galing sa nag-message sa ating Facebook page. By the way, ang ating Facebook page po ay facebook.com/JBM Apologetics, or pwede nyo na lang hanapin yung The Blessed Reader sa Facebook. Para kung may message or question kayo, pwede ninyong dalhin doon at meron naman tayong mga admin na sumasagot doon. So, ang isang tanong na nandito ay ganito: Magandang araw po. Totoo po ba ang sinabi ng isang pastor na napakinggan namin sa YouTube na ligtas pa rin kahit ibinigay na kay Satan? Ibig sabihin, pwede pala akong magnakaw at ligtas pa rin ako. Pakipaliwanag po kasi naguguluhan po kami ng mama ko sa napakinggan po namin. Salamat po. So yun yung tanong niya, no? Ligtas pa rin daw ba siya kahit ibinigay na siya kay Satanas? Meron yata kasi siyang nadinig na pastor na nangangaral sa YouTube na ligtas pa rin kahit ibinigay na kay Satanas ang isang tao. Actually, ibinigay din kasi sa akin nung admin ng ating Facebook page yung video na pinanggalingan ng tanong na ito at talagang napakinggan ko din. So, ipi-play ko po para marinig nyo din. Ito ay isa sa consequence na maagang pagkamatay. Tingnan niyo po, napapakita ko sa inyong verse sa 1 Corinthians chapter 5 verse 5. Ito pong story nito, ito yung miyembro ng simbahan ng Corinto na nakita na nakiapid sa asawa ng kanyang ama. Grabe, no? That is miserable, no? Sexual sin ang pinasok nitong mamang ito, eh. Nakiapid siya at pinatos niya yung kanyang stepmother o asawa ng kanyang ama. Ang sabi ni Pablo, ganito, no? 1 Corinthians 5 verse 5, ibigay ninyo ang ganyan tao kay Satanas. Wow, grabe. Sa ikawawasak ng kanyang katawan upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. So kung babasahin yung context na ito, pinapa-excommunicate to na ikawawasak ng kanyang katawan ang sinabi dito, eh. The Bible explain itself na ikawawasak ng kanyang katawan. Sabihin, mabuti pa mamatay na yan. Pero at sabi dyan, no, upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Tingnan ito, no? Grabe to, no? Grabe tong verse na to, no? Nakita niyo po ba na ligtas pa rin? Diba? Yung tao. Kung palagay ko kung kayo ang Diyos, baka hindi nyo matanggap ito, Siguro sabihin nyo, grabe, ligtas ba yan? Baka ipagtabuyan nyo pa nga yan, di ba? Hindi mo matanggap na nakagawa ng kasalanan tulad yan ay maliligtas. Ganun talaga ang biyaya, Ganun ang biyaya ho ng Diyos. That is God's amazing. Hindi ko may sabi niya, Bible po may sabi niya, no? Ang sabi niya, no? Mabuti pa mamatay na yan, parang sinasabi, ikawawasak ng katawan upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. So ano yung purpose? Bible po may sabi, hindi ho ako basahin niyo maigi. So maluba ang kanyang naging kasalanan, pero when sins abound, grace abounds even more. Because grace is greater than sin. Ligtas pa rin o hindi? Pero may panganib. Ibigay ang kanyang katawan kay Satanas. Parang si kawasak ng kanyang katawan. Pagpasaway ka, maaga kang madadali. Kasi matagal lang pinatitigil ka na dyan sa bisyo mo, ay mong tumigil, Yosi pa more, ayun, napaaga ka. So yan yung sabi nila, no? Alam nyo kung itutuloy natin yan, ang parang pagkakaunawa ko dito sa sinabi nila kung magkakasala ka, pwede kang mamatay ng maaga dahil dun sa ginawa mong kasalanan. Halimbawa sa pag-inom, sa pagyoyosi, sa pag-take ng mga bawal na gamot, pwede kang mamatay ng maaga or makulong ka dahil katawan lang naman daw yung wawasakin sa'yo. Kumbaga, ang magsasuffer lang dun sa kasalanan ginawa mo is yung katawan mo, pero ligtas ka pa rin. So parang ganon yung pinupunto nila nung napakinggan ko ng buo itong video na to. Alam mo kapatid, sasagutin kita, no, para sa kapakinabangan ninyong lahat na nakikinig. Mahirap kasi kung palalampasin natin ito nang hindi ninyo nalalaman yung tunay na kahulugan ng binasa niyang talata. Baka isipin nyo, abay okay lang pala magkasala, lalo na kung handa ka namang makulong, handa ka namang mamatay, ligtas ka pa rin. Kumbaga sa isang terorista, handa kang pumaslang, handa kang magpasabog ng katawan para makapaslang ka ng mga kaaway mo. Because at the end, ligtas ka pa rin.
mag-i-enjoy ka daw sa kabilang buhay kasama ng mga birhen na reward sa'yo. Parang ganun din yung kahulugan nito eh. Pero kasi napakadugyot ng mga ganong klase ng paniniwala, mga kababayan. Biruin mo, gumawa ka na ng kabalbalan, ligtas ka pa rin. Kung ano-anong kaimoralan yung ginawa mo, tas ligtas ka pa rin. Ginawa mo namang konsentidor ang Diyos pag ganon. Ginawa mong lungga ng mga pasaway yung langit. Ang liwaliwanag naman ng nakasulat sa Revelations chapter 21 verse 27, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi iyon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Nakita nyo? Walang kasuklam-suklam na makakapasok sa kaharian ng langit, mga kababayan. Yung bang tao na pumatol sa asawa ng magulang niya, hindi ba kasuklam-suklam yon? At kung kasuklam-suklam yon, makakapasok ba yon sa bagong langit at sa bagong lupa? Sabi sa Apokalipsis, hindi eh. So paano mong sasabihin na ligtas pa rin yun, di ba? Pero sige, basahin natin yung pinanggalingan ng paniniwalang yan. Dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 5, ang sabi po ni Apostle Paul, umpisahan natin sa 1 hanggang 2 tapos saka tayo tumalon sa 5. Ang sabi dito, sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo ay nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus na lumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. So ayan, kung babasahin mo nga naman, yung tinutukoy kasi dito is yung lalaki na pumatol sa asawa ng tatay niya. Kumbaga, pumatol sa stepmother niya. At kung babasahin mo ito, para bang sa unang tingin, ligtas pa rin siya kahit ganun yung ginawa niya, no? Kasi nga naman, sabi dyan, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. So ligtas pa rin, in short. Yun ang interpretasyon nila doon, mga kababayan. Pero alam mo, mali kasi yun eh. Kung sasabihin mong ligtas pa rin itong taong ito, malalagay ka sa alanganin nito, kapatid. Kung ganyan ang ituturo mo, alanganing aral yan. Bakit? Kasi kung babasahin ninyo yung mga katabing talata, ang sabi dyan ganito, 1 Corinthians 5:2, at kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus na lumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Ano sabi ni Apostle Paul? Ang yayabang pa ninyo, imbis na malumbay kayo, imbis na malungkot kayo at magpakumbaba para maalis sa inyo yung mga gumagawa ng ganyan, ang yayabang pa ninyo. Imagine, gusto ni Paul na maalis sa iglesia tong taong ito. Kasi sa paningin ni Pablo, grabe tong ginawa niyang to, mga kababayan. Grabe yung ginawa niya sa tatay niya. Siguro nagkagalit sila ng tatay niya kasi sinulot niya yung asawa ng tatay niya eh. Diba? Baka yung pa nangyari dyan. Pinatus niya yung kinakasama ng tatay niya. Napakababoy nito, mga kapatid. So ano pa sabi ni Apostol Paul? Sabi pa, sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Nakita nyo? Hinatulan na ni Pablo tong taong ito. So paano mo masasabi na ligtas to? Diba? Sa wikang Grego, ang original term dun sa salitang hinatulan ay krino. Krino. Yan yung Greek term or original term nitong salitang hinatulan dito sa Tagalog. At ang ibig sabihin ng krino, properly to distinguish, that is, decide mentally or judicially. By implication, to try, condemn, punish, avenge, conclude, condemn, deign, decree, determine, esteem, judge, go to sue at the law, ordain, call in question, sentence to, think. See? Condemn. Kinundinan na pala to. Sabi diyan, sentence to. So, sinintensyahan pa. Bakit? Hindi kasi nagsisi, di ba? Nagyabang pa nga eh. Ipinagyabang pa sa iglesia na kasama niya yung inasawa ng tatay niya. Ito ang isa sa pinakamalaking eskandalo sa iglesia noong panahon ni Apostol Pablo. Kaya itong taong ito, hinatulan na siya ni Pablo. Pinapatanggal na nga sa iglesia eh. Kinundi na at sinintensyahan na niya.
So, paano mo sasabihin na ligtas ito? Sige nga. Sige nga, paano nyo sasabihin na ligtas ito? Sinabi pa dyan, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas. Pinabibigay na sa dyablo yung taong ito. Ganun katindi mga kababayan. Pero ang sabi dun sa napakinggan natin kanina, ligtas pa rin daw yan tao na yan. Ligtas pa rin. Ibinigay na kay Satanas, ligtas pa rin. Anong klaseng aral yun? Alam nyo ba ibig sabihin ng ibinigay kay Satanas mga kababayan? Kapag ibinigay ka kay Satanas, hindi ka naligtas. Ito may babasahin ako sa inyo na halimbawa ng mga taong ibinigay kay Satanas Pakinggan ninyo sa 1 Timothy chapter 1 verse 19 to 20. Magbasa tayo dito sa magandang balita Biblia. Na may pananampalataya at malinis na budhi, may mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi at dahil dito'y winasak nila ang kanilang pananampalataya. Kabilang dito sina Himeneo at Alejandro. Ibinigay ko na sila kay Satanas upang turuang huwag magsalita ng laban sa Diyos. So itong si Himeneo at si Alejandro na member ng church nung panahon na yon, sabi ibinigay din sila ni Pablo kay Satanas. Bakit? Kasi winasak nila yung kanilang pananampalataya. So kung sasabihin na kahit ibinigay ka na kay Satanas, ligtas ka pa rin, paano maliligtas to si Himeneo at si Alejandro? Kung winasak na nila yung kanilang pananampalataya, di ba? Halos lahat ng mga Christian religion nagsasabi na maliligtas tayo sa tulong ng pananampalataya. So kung winasak nila Himeneo at Alejandro yung kanilang pananampalataya, paano maliligtas yun? Di ba? Sabi nila, faith alone saves. Paano kung winasak mo or tinalikuran mo yung nag-iisang faith na daan para maligtas ka sa pamamagitan ni Kristo? Ligtas ka pa rin? Yun yung rason kung bakit sila ibinigay ni Pablo kay Satanas. Hindi na sila ligtas. Yung mga napupunta kay Satanas, sila yung mga taong tinalikuran ang pananampalataya. Nagsigawa ng mga bagay na kasuklam-suklam at hindi nagsisi. So paanong ligtas yun? Diba? Kaya mali yung sabihin mo na ligtas ka pa rin kahit ibinigay ka na kay Satanas. Tandaan ninyo, yung mga ibinibigay kay Satanas, sila yung mga taong hinatulan na, sinintensyahan na ng iglesia. Hindi na ligtas pag ganun, kapatid. Ang iglesia kasi o ang church, binigyan niya ng kapangyarihan para mag-expel ng member. Tulad ni Pablo, may jurisdiction siya para humatol sa loob ng iglesia, para mag-expel. Nung hinatulan sila ni Pablo, pina-expel sila sa church at saka sila ibinigay sa dyablo. Ibig sabihin, pag tinanggal ka sa iglesia for some reason na hindi mo talaga pinagsisihan at nagpatuloy ka pa rin dito, ilalabas ka na. And at that point, nawawala na yung jurisdiction ng church sa iyo. Matatransfer na yon sa jurisdiction ni Satanas. At alam nyo ba kung anong tawag sa iyo kapag natransfer ka na dun sa jurisdiction ni Satanas? Pakinggan ninyo sa 1 Corinthians 5:12. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nasa labas? Hindi ba kayo nagsisihatol sa nasa loob? Datapwat sa nasa labas, Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. So ano tawag dun sa mga taong in-expel sa iglesia dahil sa matinding kasalanan or apostasy na ginawa nila na hindi nila pinagsisihan? Ang tawag dun, masamang tao. Binabansagan sila bilang masamang tao. Pero tandaan nyo to, no? Wala tayong karapatang hatulan ang isang taong hindi natin naging kasama sa iglesia. We don't have the right to judge them. Diyos ang humahatol sa mga taong hindi natin naging kapatid sa pananampalataya. Pero yung tao na naging kasama mo sa pananampalataya, iba yun. Ibang sitwasyon yun. Hinahatulan na yon, kaya tinawag na silang masasamang tao sa Biblia. So kung masamang tao ka dahil ibinigay ka na kay Satanas, ligtas ka pa rin. Basa, tingnan natin sa Biblia. Hebrews chapter 6 verse 4, patuloy. Sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating at pagkatapos ay tumalikod ay muling papanumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Ito ang mabigat mga kapatid. Dati kang naliwanagan at naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan pero tumalikod ka. Ligtas ka pa ba nun? Sabi sa Book of Hebrews, hindi na. Wala na ring magagawa pati yung pagsisisi mo. So paano mo titibagin itong talatang ito?
Yung mga nagtatanggol sa ganyang klase ng paniniwala, paano nyo titibagin itong talatang ito? Pero baka magkamali kayo ha. Hindi backslider ang tinutukoy dito mga kababayan. Hindi backslider. Ang tinutukoy dito sa binasa natin sa Hebrews ay mga apostatize. Apostatize. Magkaiba ang apostatize sa nag-backslide. Magkaiba yung nanlamig sa pananampalataya dahil natukso. Kesa dun sa talagang sadyang itinakwil na yung kanilang pananampalataya. Magkaiba yon. Kaya ang tinutukoy dito is yung nag-apostatize. Yung sadyang tinalikuran ang pananampalataya niya. Tinalikuran niya yung banal na utos na ibinigay sa kanya at tinalikuran niya yung Diyos at Kristo na nagligtas sa kanyang kaluluwa. Yun, wala nang kaligtasan pag ganon, pag tumalikod na. Hindi ka na pwedeng baguhin ng pagsisisi sa ganon. At nasa ilalim ka na rin ng jurisdiction ng Diablo. So paano ka maliligtas? Pero kung nanlamig ka lang, pero nasa puso mo pa rin ang Diyos, yung pananampalataya mo, na hinahanap mo pa rin siya, nalulungkot ka sa ginawa mo dahil napalayo ka sa Diyos, malaking tsansa pa rin na patawarin ka. Kaya itong sinasabi nitong mga ngaral na ito na kahit ibigay kay Satanas, ligtas pa rin, mali po yan. Maling-mali. Ililigaw kayo nitong turo na to. Ngayon, ano pala yung ibig sabihin ni Pablo na sa 1 Corinthians 5:5, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ano yung sinasabi niya dito na maliligtas yung espiritu kahit kinalon niya na o sinulot na yung asawa ng kanyang ama? Ibig bang sabihin yan, maliligtas pa rin siya? Hindi po. Ang maliligtas po na sinasabi dyan ay yung espiritu, hindi yung tao. Nakuha nyo? Yung espiritu ang sinasabi dyan. Sabi dyan, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Ang maliligtas yung espiritu, hindi yung mismong tao. Meron tinutukoy si Pablo dyan na espiritu na naiintindihan niya ng mga taga-Korinto na sinusulatan niya. Alam ng mga taga-Korinto kung anong ibig sabihin ng espiritu na yon. Kaya kung hindi ka naman tunay na Kristiyano, kumbaga nakikibasa ka lang ng sulat na hindi naman para sa iyo, talagang mamamali yung intindi mo. Basahin mo ba naman yung sulat na hindi para sa iyo di ba? Yung salitang espiritu na tinutukoy po dyan ay hindi mismo yung taong sumiping sa asawa ng tatay niya. Papaliwanag ko kung ano yung espiritu na yon. Dito sa Matthew chapter 10 verse 28, at huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapot hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo ay yaong na makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. So kapag pala na impyerno ang isang tao, hindi lang yung katawan ang pinarurusahan sa kanya, hindi lang din yung kaluluwa. Kaya alam nyo, mali yung motion na yung sinasabi nila na maiimpyerno yung kaluluwa mo. Mali yun Dalawa ang ibubulid sa impyerno, yung kaluluwa mo at yung katawan. Ibig sabihin, buhay ka kapag tinapon ka sa impyerno, nakuha mo? Ngayon, itong ating kaluluwa, yung tunay na kahulugan ng kaluluwa, ang kaluluwa ayon sa Biblia ay binubuo po ng dalawang elemento. Pakinggan ninyo dito sa Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ang akala ng mga tao pag sinabing kaluluwa, yun yung parang invincible entity na humihiwalay sa katawan kapag namatay. Hindi po ganon ang kaluluwang binabanggit sa Biblia. Ang sabi dito sa binasa natin, nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Yun yung ating katawan, itong galing sa alabok ng lupa. At itong alabok ng lupa o katawan natin, ang sabi, hiningahan sa butas ng ilong ng hininga ng buhay. Nilagyan ng breath yung katawan. At pagtapos lagyan ng breath yung katawan, ayun, naging isa na siyang living soul o kaluluwang buhay. So ang kaluluwa pala ay binubuo ng dalawang elemento, katawan at hininga. Yung hininga, pwede rin niyang tawaging espiritu. Kasi interchangeable yan kapag pinag-uusapan yung breath of life. Pwede siyang tawaging hininga, pwede rin siyang tawaging espiritu. Pakinggan ninyo dito sa Job chapter 27 verse 3. Habang ang aking hininga ay nasa akin pa, at ang espiritu ng Diyos ay nasa aking mga butas ng ilong. So yung hininga na inilagay ng Diyos sa butas ng ilong, tinatawag din pala yun na espiritu. So in short, ang salitang kaluluwa sa tunay na kahulugan ay binubuo ng dalawang elemento, katawan at hininga o espiritu.
Yung espiritu ang dahilan kung bakit itong katawang ito ay humihinga at nabubuhay. At lahat ng taong nabubuhay may espiritu. Lahat. Ang wala lang espiritu ay yung mga patay. So kapag na-impyerno ang isang tao, yung buong kaluluwa, meaning yung dalawang elementong bumubuo sa kanya, pareho po yan nawawasakin ng Diyos sa impyerno. Yung kanyang espiritu at yung kanyang katawan. Kasi nga buhay sila buhay sila habang sinusunog sila sa impyerno. Pero alam nyo ba na maliban dito sa sarili nating espiritu, meron pang ibang espiritong inilagay ang Diyos sa ating pagkatao? At inilagay ng Diyos yon hindi nung ipinanganak ka. At hindi lahat ng tao meron nung espiritu na yon. Ano yon? At kailan yon inilalagay ng Diyos? Ito, pakinggan ninyo mga kababayan dito sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat, tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. So kapag pala naging anak ka ng Diyos, sumisigaw ka na ng Ama tatanggap ka na ng isang bagong espiritu. Ang tawag ng Biblia doon ay espiritu ng pagkukupkop. Spirit of adoption. Ang tao kasi by nature makasalanan Sanay tayong gumawa ng masama. Kaya ang espiritong meron tayo by nature ay espiritu ng pagkaalipin. Alipin tayo kasi ng kasalanan na ginagawa natin. Kaya espiritu ng pagkaalipin. Pero kapag naging anak ka na ng Diyos at sumisigaw ka na sa Diyos ng Ama, ang sabi ng Biblia, tinatanggap mo na yung espiritu ng pagkukupkop o spirit of adoption. So mula sa pagiging hindi anak dahil sa ating mga kasalanan, ginagawa tayo ng Diyos na anak niya kapag sumunod tayo kay Kristo. So meaning, inampun tayo ng Diyos. Ginawang anak mula sa pagiging hindi anak. Kaya ang tawag dun sa espiritu na yon ay spirit of adoption. At itong espiritu na to, hindi ito natural sa atin Hindi ito natural sa atin, tayo pinanganak. In-impart ito nung tayo'y makakilala sa Diyos at tinanggap si Kristo. Pakinggan ninyo, sa Psalms 51 verse 10, Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos ko, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. So ini-impart lang yan. At lahat ng mga tumanggap kay Kristo noong panahon ni Pablo, alam nila to. Aware sila dito sa espiritong ito. Yung espiritu na yan ay bahagi ng Holy Spirit ng Diyos. Kaya kapag nabahaginan ka niyan, nagkakaroon ka ng connection sa Diyos. Nagiging dalawa na ngayon yung espiritu mo. Pakinggan ninyo sa Romans chapter 8 verse 16. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So dalawa, yung espiritu kasama ng ating sariling espiritu. Dalawa. We have two spirits now. Yung espiritu na bumubuhay sa katawan o yung hininga ng buhay at yung espiritu na nagko-konekta sa atin sa Diyos para masabing anak tayo. Maliwanag yan mga kababayan. Pero alam nyo ba na yung espiritu na yon pwedeng bawiin? Yes, kayang-kaya ng Diyos na bawiin yung espiritu na yon na inimpart niya. Kasi hindi naman sa'yo yun di ba? In the first place, hindi sa'yo yun, ibinigay lang sa'yo yun. Kaya pwedeng bawiin yun. Parang buhay natin. Ang buhay na meron tayo sa mundo, pahiram lang ng Diyos. Pwede niyang bawiin ito anumang oras. So ganun din po yung espiritu, yung spirit of adoption. Pwede ring bawiin yon, parang itong buhay na hiniram natin. Anong mga posibleng paraan para mabawi o mawala yon? Una, mawawala yon kung ikaw mismo itinakwil mo ang Diyos. Kung ikaw mismo ayaw mo na sa Diyos, nagpakasama-sama ka na. Kumbaga sa dual citizenship, gusto mo nang mawala yung isang citizenship mo. Ayaw mo na sa kanila, ikaw mismo ayaw mo nang maging citizenship ng isang bansa na ng dual citizenship mo. So mawawala yon by means of renunciation. Renunciation, ibig sabihin, voluntaryo mong sinusuko yung citizenship mo kasi ayaw mo na. So in spiritual manner, kapag itinakwil mo ang Diyos, pwedeng bawiin sa'yo yon. Kasi ayaw mo na ayaw mo na sa Diyos Alam nga naman ipagpilitan pa ng Diyos yung sarili niya sa'yo kung ikaw mismo ayaw mo na, di ba? Kasi yung pagiging anak ng Diyos, katumbas din yan na pagiging mamamayan mo sa langit. Kaya citizenship yung ginagawa kong example. Pakinggan ninyo sa Philippians chapter 3 verse 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas
ang Panginoong Hesukristo. So, ang isang paraan para mawala yung espiritu na yon is, kapag tinakwil mo na siya, ikaw na mismo yung nag-volunteer na i-renounce yung pagiging anak mo ng Diyos kasi ayaw mo na nga sa Kanya, di ba? At pangalawa, by means of revocation. Kumbaga sa dual citizenship, nakuha mo sa pamimeki ng papeles yung pagiging citizen mo, di ba? So pag ganun, goodbye America talaga kapag napatunayan na pineki mo yung citizenship mo. Sa Diyos naman, in spiritual sense, pwedeng ma-revocate yung espiritong ibinigay sa iyo ng Diyos kung peking Kristiyano ka. Tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo yung baptism, naging member ka ng church, pero sa likod pala nun, hindi naman nakikita sa buhay mo si Kristo. Peking Kristiyano ka, ang sama-sama ng ugali mo pag wala ka sa harap ng mga ka-churchmate mo, di ba? So pag ganun, darating ang araw na tatalikuran mo na rin yung pananampalataya mo kapag napagod ka na sa pagpapanggap mo, babalik ka na sa dati mong pamumuhay. Hindi naman kasi genuine yung pagtanggap mo peki lang. So yun ang isa pa sa mga way para mawala sa'yo yung espiritong binigay sa'yo. So baka may magtanong, Brad, ano bang basis mo sa mga pinagsasasabi mo? Ano bang basis natin para sabihin binabawi ng Diyos yung espiritong ibinigay niya? O pakinggan ninyo, dito sa Psalms chapter 51 verse 11, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. See? O may sasagot dyan, mali ka dyan kapatid. Yung binasa mo binabawi ang espiritu, noon pa yan panahon pa ng lumang tipan yan. Talaga ba? O sige, basahin mo sa akin sa bagong tipan na nagbago na ang patakaran ng Diyos sa pagbibigay ng Holy Spirit. Sige nga. O kaya, basahin mo sa akin na sa panahon ng bagong tipan, hindi binabawi ng Diyos ang Holy Spirit. Sige, maniniwala ako sa iyo. Diba? Magbasa ka man ng Biblia, back to back, from cover to cover, wala kang mababasang ganun. Kung pwede niyang bawiin ang Holy Spirit noong panahon ng Old Testament, walang pagbabago doon hanggang ngayon. Wala kang mababasa na nagkaroon ng anumang changes sa Holy Spirit or anything about Holy Spirit sa panahon ng bagong tipan. Wala nun. Baka sabihin, parang sinabi mo naman, Brad, na niregalo na ng Diyos, binabawi pa. Ano yun, regalo na nga, binabawi pa. Hindi sa binabawi, kapatid. Ikaw mismo sa sarili mo, ayaw mo na nung regalo sa'yo. Of course, hindi babawiin ng Diyos sa'yo yun kasi niregalo nga niya. Pero ikaw mismo, kung ayaw mo na nung regalo, alam nga naman ipilit ng Diyos yung sarili niya sa'yo, di ba? Kumbaga sa regalo, niregalo sa'yo, yes. Pero dahil ayaw mo na, hindi mo na iniingatan, pinababayaan mo na lang kung saan nakapatong hanggang sa nawala. Hindi ka na kasi interesado Naiwawala ang kaligtasan, kapatid, baka akala ninyo. Ito, basa tayo. Sa 2 John chapter 1 verse 8, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Diba? Liwanag niyan. Ngayon, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan kanina. 1 Corinthians chapter 5 verse 5. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ano yung espiritu na maliligtas sa araw ng Panginoon? Yun ba yung tao mismo? Hindi. Ibinigay na kasi kay Satanas yung tao Sigurado isasama ni Tanin yun pag pinarusahan na siya sa impyerno. Ang tinutukoy na espiritu po doon ay yung espiritu na inimpart ng Diyos sa tao o sa atin para tayo ay maging anak niya. Kung kailangang bawiin yon, babawiin yon dahil hindi atin yon, bahagi yon ng Holy Spirit. Nakuha nyo?